Awitin po ang ating mga narinig. Amen. Parang ngayon ko na lang po narinig ulit yung awitin ng quartet kanina. Parang huling pagkarinig ko po sa kanta na yan ay nasa junior church pa kami. Pero salamat sa Panginoon na yung mga awitin po na yun ay ginagamit para po maihanda ang ating pong puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayong pong gabi. Amen. Amen. So we all stand up please and let's turn our Bibles and ngayon po ay salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nabigyan ng pagkakataon to preach the Word of God this evening. And for the past Wednesdays ay pinapakinggan ko po yung mga mensahe na dinala po sa atin ni Sir RG, ni Sir Conrad. And salamat po sa Panginoon that we are always talking about family. Amen? And alam niyo po kanina, ay meron po kaming pinuntahan, no? Kasama ko po si Ma'am Ara at si Blessy, yung tito ni Blessy, pinuntahan namin. And meron po kaming pinuntahan kanina. Yung bisita po natin, kung maalala niyo po, yung bisita natin last Sunday, yung taga Cameroon, no? At pinuntahan po namin sila kanina, binisita po namin sila. And I tried to share the gospel doon sa isa po niyang kapatid. But upon reviewing, he's already saved. And actually karamihan naman po sa kanila sa mga ganyang nationality ay talagang maliwanag sa kanila ang salvation. And salamat sa Panginoon dahil wala po kaming ibang pinag-usapan po doon kundi ang pamilya. Dahil tuwan-tuwa po siya sa preaching ng ating mahal na pastor last Sunday morning. Sabi ko nga how I wish na narinig mo yung preaching nung evening. Sabi ko sa kanya. But for some schedule na trabaho niya, ay hindi na po siya nakabalik nung Sunday afternoon. Pinag-uusapan namin, sinasabi niya kung anong klaseng pamilya, anong tradition meron sila when it comes to family. Sabi niya, nagugulat nga siya dito sa Pilipinas na ang daming pamilya. yung iba we're not here to put anybody to shame, but he's in shock na makita na may isang pamilya na walang tatay. Kumbaga, in short, kulang sa magulang, hindi kumpleto ang magulang. Mga ganun pong pangyayari sa ating bansa. Kaya nagugulat siya at sabi niya nga, the very reason of it is this. Sabi niya, wala nang ibang rason kundi ang commons ng social media. Pinag-uusapan po namin lahat from the father, the mother, down to the children. Sabi ko nga, kung hindi ito tumigil, pambihira, hindi matatapos ito. Hindi matatapos itong usapin na ito. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Even though na ganun lang, panaka-naka lang ang interpretation ni Sir Dominic siguro doon. But actually po, alam nyo, sabi niya sa akin kanina, ayaw niya sana nang merong mag-i-interpret. Kasi since na alam niyang tatagal siya dito sa Pilipinas, gusto niyang matuto maintindihan ng Tagalog. Kaya ganun yung desire niya. Kaya nagpapasalamat siya na may nag-interpret sa kanya during the message, na intindihan niya ng maigi. At yun nga, sabi niya nga, isa sa mga talagang natutuwa siya ay kung paano nagsasama-sama yung family. And sabi ko nga sa kanya, yung sinasabi niyo, patungkol sa pag-aasawa, patungkol sa pagpapamilya doon sa lugar ninyo, same thing na pinipreach lagi ng aming mahal na pastor every Sunday. Kaya natutuwa, nakakatuwa po na sa ating simbahan ay meron po tayong usapin patungkol sa pamilya. Amen? Which is, yan po ang ating pong pag-uusapan po ngayon. It's all about family. Okay? Now, in the book of Joshua, let's open our Bibles in the book of Joshua, chapter number 24. Let's open our Bibles in the book of Joshua, chapter number 24. That's why my encouragement to all the parents na nandito po ngayon, listen carefully. To all the children na nandito ngayon, listen carefully. Okay? In the book of Joshua, chapter number 24, let's read verse number 27. Okay, now, konting background lamang po before tayo pumunta dito sa Joshua 24. Actually, this is the account of the death of Joshua na. But from chapter number 23, dito po natin makikita that this is the last counsel of Joshua. Now, we can all remember na si Joshua po ang sumalo sa leadership ni Noah. Amen?
Hala ko may nag-amen. Sumalo sa leadership ni Moses. Okay? Na kung saan siya po ay tinawag ng Panginoon to be the next leader. At si Joshua ang naghatid o nagpasok dahil si Moses po ay hindi na nakapasok sa Promised Land. Si Joshua ang naghatid na ng mga tao patungo sa lugar ng Promised Land, and doon ay marami pang nangyayari. As they go on, as they push through doon sa plaza, hanggang sa makarating sila sa lugar ng pangako, may kita po natin ang daming nangyari sa kanila. So now, this is the time na itong account po na ito, Joshua 24, is the account of the death of Joshua. But on his death account, okay, ay nakapagsalita pa siya ng isang striking and challenging sermon or paalala, let's just say reminder para sa mga tao ng Diyos. Alam niyo po, mahirap po ito. Sapagkat bagamat hindi man officially na naitanghal na siya ang presidente, naitanghal na siya ang hari, but to be a leader of not just one family but the whole nation of Israel is hard, brethren. Diba? Sa atin nga lang sa pamilya natin, isa lang ang kumontra, mahirap na eh. Diba? Pero how much more, mga kapatid, si Joshua? Try to imagine. Samot-saring opinion ang naririnig ni Joshua. Pero ito nga po ang pinakamaganda. For all those things that happened, ito po ang sinabi ni Joshua. Verse number 27. Let's read verse number 27. Are you there? Amen. Nasabi po ng Bible, and Joshua said unto all the people, behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord which he spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. So let's just continue verse number 28. So Joshua let the people depart, every man unto his inheritance. The word inheritance there, it talks about family. Okay? It talks about family. Now, mamaya po, aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng verse number 27. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras po na ito na inyo po ipinagkaloob po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa pagkakataon po na ito na muli po kami makakapag-aral ng inyong salita. That is why, O God, make us worthy to receive your word this evening. Open our hearts, open our minds, whatever it is that the devil is planning, O God, to hinder the understanding of your word, ay tanggalin niyo po ito at huwag niyo po itong pahintulutan, O Diyos. Gamitin niyo po, O Holy Spirit, please flow through me. Kayo po ang nagbigay po sa akin ng mensahe po nito. Nanalangin po ako sa inyong harapan. Humingi po ako sa inyo ng tamang mensahe na kakailanganin ng inyo pong mga anak. This is not my message. This is your message, O God. At kung papaano niyo po ito gustong ihatid sa inyong mga anak, O Diyos, gamitin niyo po ko ngayon pong gabi po na ito. I cannot do this without you, so please use me, O God. And we promise you na anuman po ang papuri at pasasalamat na aming matatanggap, kami po ay nangangako na ibabalik po namin ito sa inyo, for thou art worthy to receive everything, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. And ngayon po ay maganda po ang ating pag-uusapan, sapagkat sabi ko nga po, habang na pinapakinggan ko po yung mga mensahe na nakalipas through the preaching of Sir RG and Sir Conrad, ay salamat sa Panginoon na tayo ay kabilang sa isang simbahan na nag-uusap patungkol po sa pamilya. Alam niyo po, seldom you can find churches nowadays na they need to add flowery words for the people to accept the word of God. Alam niyo po, kumbaga sa salitang kolokyal, kinakailangan sugar-coated pa ang iyong pananalita for the word of God to become acceptable to all the people. Pero alam niyo po, ang salita ng Diyos, it is direct, it is powerful. Sabi nga, talagang masasaktan ka because it is sharper than any two-edged sword. Kaya talagang pagpasalamat po tayo sa Panginoon that because of we have the Word of God that is sharper than any two-edged sword na magsisilbing instrumento para rin po maabot ang pangangailangan ng bawat pamilya. Now, as we all know, Mother's Day
and Father's Day has already passed. Tapos na ang mga event na kung saan sa loob ng isang taon ay minsan lamang mangyari, isang beses lang mangyari, tapos na rin ang kasiyahan. And I do believe na lahat po sa atin dito ay nag-enjoy during the Father's Day and the Mother's Day. Amen? Now, especially last Sunday, the message that we have heard from our pastor is a great message, mga kapatid. Sabi ko nga bagamat noong pinatayo ni Pastor Hill yung mga young people na pinalapitan niya sa mga tatay, yung mga anak, and say, yung masabihan ka lang na proud sa'yo ang tatay mo, my goodness, proud sa'yo ang magulang mo, young people, yan ang pinakamagandang encouragement na matatanggap natin. Minsan, young people, you know, the saddest part is this, you are after for the applause of the world. Masyado nyo nang hinahabol ang palakpak ng sanlibutan na ito. Masyado nyo nang hinahabol ang puri ng sanlibutan na ito. Pero ang namimiss ninyo ay kung papaano sabihin ng inyong mga magulang sa inyo that I am proud of you. Diba? Sometimes you are trying to do everything. You are trying to copy this person. You are trying to copy this so-called influencer na tinatawag ninyo. For you na maabot mo ang palakpak ng sanlibutan na ito. Pero ang namimiss ninyo is the image of the parents inside the home. That's why you need to be careful na with all that, tapos na yon. Tapos na ang Mother's Day, tapos na ang Father's Day. Ang ganda ng mga narinig natin na mensahe patungkol sa pamilya. But you know what, brethren? All of those things that we have heard will be nothing if all of those things will remain heard. Ulitin ko po, all of those things that we have heard will be nothing if all of those things will remain heard. Tagalogin natin, mga kapatid, para mas maganda ang usapin. Ang ibig sabihin ko po, mga kapatid, yung mga bagay na narinig po natin for the past Father's Day and Mother's Day and the preachings that we have heard during those specific events na nangyari sa ating simbahan. Lahat ng yun na mga narinig natin ay magiging walang kwenta lang kung yaan ay mananatiling narinig lang. Because I do believe, brethren, that tonight, that if we will put those things that we have heard into application, then it will be more effective than just hearing all those things. Mas magiging effective, mga kapatid, yung mga narinig natin kung lahat ng narinig natin ay ilalagay natin into application. Pero kung yan lang ay nananatiling narinig lang, hanggang dito lang yan. Pero kung yan po ay ilalagay natin into application, hindi lang ikaw, tatay, hindi lang ikaw, nanay, kundi ang buong pamilya ay pagpapalain ng Diyos. Now, the saddest part, brethren, the saddest part of what is happening today in every family is having a seasonal amen. Ulitin ko po, ang pinaka nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng bawat pamilya po ngayon, yung bawat pamilya ay nagkakaroon lang ng seasonal amen. Amen! Sapagkat Mother's Day. Amen! Sapagkat Father's Day. Amen! Kasi tinamaan si Mrs. Amen! Kasi tinamaan si Mr. Amen! Kasi tinamaan ang mga anak. That is what we call seasonal amen. But may I remind you, brethren, na sa ating pong pamilya, nais ko pong i-encourage ang bawat pamilya na nandito ngayon na wag po nating hayaan na sa loob ng ating pamilya ay magkaroon po tayo ng seasonal amen. But rather, sikapin po natin na magkaroon tayo ng true and biblical amen. Sapagkat mula po dyan, mga kapatid, mula po sa true and biblical amen ng bawat pamilya, lalabas ang tinatawag po nating exemplar in the family. That is the title of the message this evening. Exemplar in the family. Now, what is the word exemplar? The word exemplar, brethren, it is a person or a thing serving as a typical example or
excellent model. That is the word exemplar. Na pag sinabi po nating exemplar, ito po ay pwede po itong isang persona, pwede rin po itong isang bagay na magiging magandang halimbawa at excellent na model. That is the exemplar. You know what, brethren? Ito po ang kailangan na magkaroon sa bawat pamilya. Minsan, ang nagiging priority na sa pamilya ay yung magkaroon ng ganito, yung magkaroon ng bahay, yung magkaroon ng magandang sasakyan, yung magkaroon ng status symbol. But what every family is missing nowadays is the exemplar in the family. Yung isang bagay na pag nakita mo at kapag nalaman mo na masasabi mong yan ang excellent model ng aking pamilya. Yan ang isang bagay na kung saan hindi namin makakalimutan kung bakit kami merong gantong pamilya. Exemplar in the family. Now in this passage, in the verse that we've just read, verse number 27, ang sabi po ng Bible, and Joshua. Now the account, alam naman po natin, this is a famous account. Joshua 24, the famous verse is what? Verse number 15. Na ano po ang sabi po doon? Ito po ang statement na ginawa ni Joshua, that it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers serve on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me, and my house, we will serve the Lord. Ito po ang isang statement na ginawa ni Joshua. And then, for after nyan, verse number 16, down to verse number 20, verse number 23, hinikayat po ni Joshua that if kasi sumagot ang tao Sabi ng mga tao kay Joshua, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. So yan ang sagot ng mga tao kay Joshua. Kaya nga right after ng response ng tao kay Joshua, challenge ngayon ni Joshua ang mga tao to put away other gods. If you want to serve the Lord, then put away other gods. Kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, huwag kang magtira. Sabi nga natin, kung ikaw kung ang pamilya mo ay pipiliin mo maglingkod sa Panginoon, then put away all those reservations for you to be able to see how great your God is. Kasi mahirap mga kapatid na sa isang pamilya, pag ikaw ay naglingkod, pag nag-iwan ka ng reservation, isa pa yan sa mga magiging dahilan ng pagkahina ng bawat miyembro ng pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga marami po tayong nakikita na ang tatay active sa paglilingkod sa Diyos, yung nanay active, yung mga anak hindi. Sometimes yung anak at yung nanay ay active, yung tatay hindi. Sometimes yung tatay and anak active, yung nanay hindi. May mga nakikita po tayong ganyang picture ng family while serving the Lord. Now, brethren, one of the reason is this. Sapagkat marami nang nailagay sa loob ng pamilya, but they miss the exemplar in the family. Na-miss nila yung isang bagay na magsisilbing reminder sa kanila that every time you see this, every time you will be reminded about this, malalaman mo na merong Diyos. Kaya nga po dito sa ating talatang binasa, sabi po ni Joshua dito, and Joshua said unto all the people, behold, this stone. This stone shall be a witness. Now the stone, pag ito po ay sinearch ninyo, marami po kayong makikita. Okay? Marami po kayong makikita na sabi, I don't know. Hindi pa naman po ako nakapunta ng Israel kung itong bato na ito ay nandoon pa rin. Because this stone ay symbolizes the tribes of Israel. Okay? Na meron pong ginawa si Joshua na stone at sabi niya, this stone this refer na, ang ibig sabihin po ng stone po dito ay monument. Okay, alam naman po natin na pag merong monument, ang ibig sabihin niyan, palatandaan. Okay? Palatandaan. Katulad yan, pag pumunta ka ng Manila, hindi pagbalik sa Manila, ha? Huwag niyong kakantahin yon.
Pag pumunta ka ng Manila, makikita mo monument ni Dr. Rizal. Okay? Now, yan ay palatandaan that in the history of the Philippines, may nakipaglaban sa ating tao. Yan ay monument yan. Sa tuwing pupunta ka doon, maaalala mo kung anong ginawa ni Rizal. Maaalala mo na isa siya sa mga dahilan kung bakit mo nakabisado yung isang kanta. Kung maalala mo, yun na siya ang dahilan kung bakit may libro na ganito, may libro na ganyan. Lahat yan maaalala mo. Maaalala mo kung bakit siya ay pinunta sa death squad. Lahat ng ginawa ni Dr. Jose Rizal, maaalala mo kapag pumunta ka doon. Same thing na gustong mangyari ni Joshua. Kaya nga po dito, ang sabi po niya, in this verse, Joshua is explaining the significance of a large stone he has placed as witness to the covenant that the Israelites have just made with God. Ano po yung covenant na yun? Na nangako ang tao, if you will just go back to from those verses before verse number 27, makikita nyo na ang covenant, kasi gumawa si Joshua and his family ng covenant that we will serve the Lord. Sumagot ang tao, syempre kami rin. Sino ba kami na ganito, ganyan, ganyan? Kaya nga, yung covenant na yon, after hearing those response from the people, si Joshua ngayon ay nag-establish ng monument. Nag-establish siya ng monument na sabi niya, ito ay ginawa ni Joshua to be the exemplar of every Israelites so that they will never forget what God did to them. Yan ay ginawa ni Joshua para hindi makalimutan ng mga Israelites kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Now as we understand it, brethren, ako po ay naniniwala na ang bawat pamilya dito ngayon na nasa loob ng auditorium na ito, kung alam ninyo na may ginawa ang Diyos sa inyong pamilya, ay nararapat lamang po na magkaroon tayo ng isang bagay na siyang magpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos sa ating pamilya. Sabi ko nga mga kapatid, masyado na tayong maraming nilalagay sa loob ng ating tahanan. Masyado na tayong maraming pinapasok sa loob ng ating pamilya. But one thing that we are missing is the exemplar in the family. Na kung saan pag narinig ulit yun ng anak, pag nakita ulit yun ng tatay, kapag nakita ulit yun ng nanay, kapag nakita yun ng miyembro ng bawat individual, masasabi niya na merong Diyos ang pamilyang ito. Because we need to be careful, brethren, because sometimes we are more focused on those things that we possess. We are more focused on those things that we possess. But we are already forgetting the fact that all those things that we possess comes from God. Masyado na tayo nakafocus sa mga bagay na hawak natin. Masyado na tayo nakafocus doon sa mga bagay na meron ang pamilya natin. Mga kapatid, whether we accept it or not, wala tayong maipagmamalaking bagay na meron ang pamilya natin kung hindi dahil sa Diyos. That is why it is high time for us to put an exemplar in the family. Let's put an exemplar. Let's put those things na makipag nakita natin. Let's put those things na pangyayari na pag nalaman natin muli, masasabi natin, salamat sa Panginoon na ginabayan niya ang pamilyang ito. Kaya nga ganun na lamang po ang ginawa ni Joshua, sapagkat alam niya na maaaring makalimutan ng mga Israelites ang Diyos dahil sila na ay nasa promised land. Imagine, brethren, hinabol ka na ng mga Egyptians. Lahat na na ganito. Dinala ka sa isang lugar na barren. Dinala ka, sabi nga, kaya nga diba ang naging reklamo ng mga Israelites kay Moses, dinala mo ba kami dito para patayin? Samantalang sa Egypt kami ay kumakain ng karne. Kahit ganun ang nangyayari sa amin, ito ang buhay namin. Pero dito, anong makukuha namin? Buhangin? Anong makukuha namin dito? Lahat na imagine, brethren, naranasan mo lahat ng yun. Nag-travel ka for how many years? Nagpaikot-ikot ka. May mga kalabang humarang sa'yo, may mga pangyayaring di inaasahan.
And then try to imagine, kung ikaw ang Israelites na nanududong ka na sa promised land, my goodness, ang sarap na ng buhay mo. Sabi ko nga po sa inyo ilang linggo, nag-travel, kaya nga nag-aasaran kami ni Sir Conrad last Monday Ako, chill na lang, ikaw, brum-brum pa. Ganun na yung asaran na. Bakit? You are after for that just a little bit moment na mararamdaman mong relax ka. Yung tipong, di ba, pag matagal ka na naglalakad, lakad lang kasi, pag nakakita ka ng mailbox, lagay mo lang naman yung trucks doon, lakad ka na ulit Lakad lang. Knocking doors. Walang sumagot, walang tao. Lakad lang. Then all of the sudden, you will stop by sa tindahan ni Aling Nena. Pabili po ng tubig. Pili po ng tubig. Yung tubig nagpapawis-pawis pa. Sarap. Tara sir, uwi na tayo. Just a little bit of relaxation gusto mong maranasan. Kaya nga minsan nakakalimutan mo yung purpose kung bakit ka nasa area. Excited ka kasi yung area, 5 yung 7-Eleven sa isang street. Excited ka kasi yung, sir, saan tayo bibisita doon ba sa family ni ganito? Maganda magpakain yun Kahit di mo tanongin yun, talaga nagluluto ng adobo yun kahit di mo tanongin yun, talaga nangunguha ng ice cream yun. Diba? Pero, mga kapatid, pansin nyo ba, pag meron kang ganyang mindset, sometimes, you forget the reason kung bakit ka nasa area. Na-imagine mo ang mga Israelites. Naglakbay sila sa lugar, mga kapatid, na kung saan wala kang mapupulot. Na kung hindi lamang sa biyaya ng Panginoon, wala silang makakain. Kung hindi lang dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, di sila makakainom ng tubig. And then, meron pang mga gera-gerang nangyayari. Sino mag-i-enjoy doon? Na wala naman silang armas. Then, dumating sa punto ng buhay nila, promised land, where the milk and honey is flowing. Imagine nyo, brethren, sabi ng Bible, papasok sila sa lugar na kung saan meron silang titirhan na hindi nila pinagpaguran. Meron silang kakainin na sabi nga dito, they will be in a situation wherein they don't need to work for food anymore. They will be in a situation wherein they don't need to work for them to have milk and honey. Kasi nandoon na lahat sa lupang pinangako. Sabi nila may mga delikadong tao ang nasa lugar na yan. Pinaalis ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, alis kayo dyan. Sa mga anak ko yan. After a long period of years of traveling, hirap, then here they are, promised land. Promised land na. Let's do what we want to do. Maaaring pwedeng dumating sila sa ganung point. That's why Joshua said, may this stone be an exemplar to you all upang hindi nyo makalimutan na merong isang Diyos na naggabay sa atin mula sa papunta sa lugar na ito. Hindi ka nakapunta dito dahil sa'yo. Hindi mo naabot ang sitwasyon mo ngayon na masaya kang buo ang pamilya mo, na i-enjoy mo ang blessing ng Diyos. Hindi yan dahil sa'yo, tatay. Hindi yan dahil sa'yo, nanay. Hindi yan dahil sa'yo, anak. Dahil yan sa isang Diyos na naggabay papunta sa atin sa lugar na ito. That's why Joshua said, behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all those words of the Lord which He spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. Kasi imposible, kapatid, that all throughout the story of the Israelites, basta-basta na lang nilang makakalimutan yun. Kaya nga sabi ni Joshua, every time you see this stone, may this stone be a witness kung paano tayo ginabayan ng Diyos. Makakalimutan mo lang yan, lest ye deny your God. That is why Joshua set up an exemplar sa kanila.
to the Israelites upang hindi nila makalimutan na merong Diyos. Mga kapatid, gusto lamang paratingin ni Joshua sa mga Israelites, pangit kapag in-enjoy mo ang blessing ng Diyos kung hindi mo kikilalanin ang Diyos ang nagbigay ng blessing na yan. Kaya nga sometimes I do believe that this will sound familiar to everybody. Na minsan kapag hindi ka tumulong sa kamag-anak mo, mamimisinterpret ka nila na nagdadamot ka na. Bakit? Anong sinasabi natin? How come that you want the blessing na ibinigay sa akin ng Diyos pero ayaw mo ng Diyos ko? That is the point, brethren, na sinasabi ni Joshua. That's why may this stone, every time you see this stone, this will serve as an exemplar na makikita mo na kaya ka nasa promised land ngayon. It's because of the guidance of the Lord. It's because of the guidance of God to us. Now, if you're going to ask a question, brethren, what is the best exemplar in the family? Well, to all the families that are listening right now, the best exemplar in your family is your testimony. The best exemplar to your family is your testimony. Tingnan niyo po mga kapatid, ito ang pinaka-the best exemplar na pwede nating mailagay sa ating pamilya. Na sa tuwing maririnig, parents, ng mga anak ninyo, ang patutuon ninyo sa inyong pamilya, I do believe na wala nang tatalo dyan. Hindi yan kayang talunin ng pera. Hindi yan kayang talunin ng kasikatan. There is nothing in this world that can beat your testimony with your God. Kaya nga tingnan niyo po, that the best exemplar in the family is the testimony. Joshua 24 verse number 16, the Bible says, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Bakit po nila nasabi yan? It's because of the following verses na ang sabi nila, for the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight. And what? Preserve us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwell in the land. Therefore, we will also serve the Lord, for He is our God. That is the testimony of the Israelites. That is the testimony of those people na nakarating sa loob ng promised land. That is the testimony of those people that every time they see the stone that was set up by Joshua, alam nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. That had it not been for God, wala sila ngayon sa promised land. That had it not been for God, hindi nila na-enjoy ang flowing ng milk and honey. That had it not been for the Word of God or for the guidance of God, maaaring kulang-kulang na sila ngayon. Pero nakita nyo po what pushes them to serve God just like Joshua. It's because of the testimony of their family. Parents, may I remind you always, parents, may you always remind your family about that nung isang araw na dumating sa buhay ng pamilya ninyo. Ulitin ko po, may you always remind parents, sapagkat kami pong mga anak ay gumising na, dumilat na meron ang lahat-lahat sa aming paligiran. Gumising na kami ng merong pagkain. Gumising na kami ng buo ang aming pamilya. Gumising na kami ng merong kaming malaking bahay. Gumising na kami ng merong mga gantong klaseng maaayos na lugar sa aming kapaligiran. But parents,
If you want to put an exemplar in your family, it is your testimony that will serve as the best exemplar for you to remind your sons and your daughters about nung isang araw na nangyari sa pamilya ninyo. Ano yung isang araw na yon? Yung isang araw na kung saan nakakilala kayo sa Panginoon. Yung isang araw na kung saan naayos ang problema ng pamilya ninyo. Na kung yung pagsilang ninyo sa inyong mga anak at problema ang naabutan nila, maaaring watak-watak na ang pamilya ninyo. Pero salamat sa Panginoon na nung isang araw na yun na dumating sa buhay ninyo, ay inayos ng Diyos ang problema ninyo. Yung isang araw na kung saan nawalan ka na ng pag-asa sa anak mo, pero ngayon kasama mo siyang naglilingkod sa Panginoon. Yung isang araw, Sir Conrad, yung isang araw na kinakailangan ka pang pilitin ni Ma'am Leslie para lang maka-attend ang service. Yung isang araw, Sir Con, na kailangan may away muna bago simba. Pero sa biyaya ng Panginoon, matapat na ginagamit ng Diyos na nagayag na salita ng Diyos. Isang area leader, isang nagayag, and it is only by the grace of God. Yung isang araw, Sir Rudy, na kung saan siniran ka, lasing ka pa. Nagsimba ka, may hangover ka pa. Sa kabila ng hangover mo, umupo ka dito sa loob ng auditorium. Ang preaching is all about the nature of men. Anong sabi mo kay pastor? Ayoko sa'yo. Pero ngayon, kapatid, ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Yung isang araw, Sir Rudy, na kailangan mo pang mag-antay ng 1 taon para makasama si Mamayet sa paglilingkod sa Panginoon. Makasama ang mga anak mong naglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, as far as I can say, masaya kayong buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Brethren, one of the reason is because those people put an exemplar in the family. But wait! There's more. Kapatid, iilan lang yan, 2 tao lang ang binanggit ko na merong magandang testimony ang kanilang family. Ilan tayo ngayon ditong pamilya ang merong magagandang testimony na ginawa sa ating ang Diyos? Then, ang gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, brethren, put those testimonies as an exemplar in the family. Huwag na po natin, kapatid, pag-usapan kung magkano ang kikitain ng pamilya. Anak, graduate ka ng Bachelor of Science and Vulcanizing shop para kumita tayo. Anak, mag-aral ka sa gantong klaseng eskwelahan para kapag sumikat ka, famous na tayo. Mga kapatid, wag na po natin atupagin kung magkano ang kikitain ng ating pamilya, kung paano sisikat ang ating pamilya, sapagkat hindi yan ang pinakamagandang huwaran na maiiwan natin sa ating pamilya. Bagkos na sikapin natin na sa ating pamilya, sa tuwing mag-uusap-usap tayo, maaalala ng ating pamilya na merong isang dakilang Diyos na naggabay sa ating pamilya. If your family, sabi ko nga ilan lang yan? 2 lang yan sila. I'm not lifting them up. It's so happy na sila lang talaga yung nakakausap ko pagdating sa ganyan. Pero ilan po tayo dito ngayong pamilya? Ilan ngayon ang nag-i-enjoy ng blessing ng Diyos na pamilya? Brethren, kung may ganyan kayong klaseng testimonies, then put those testimonies as an exemplar in the family. Na sa tuwing makikita ng anak mo yan, salamat sa Panginoon, binago niya ang buhay ng tatay ko. Salamat sa Panginoon na ginamit niya ang nanay ko para madala kaming buong pamilya sa loob ng simbahan. Salamat sa Panginoon na may kumatok sa pinto ng bahay namin. Sabi ko nga sino ang magsasabi kung ikaw ang nag-share kay Sir Rudy? Sino ang magsasabi na totoong tumanggap yan sa Panginoon? Lasing mong siniran? Tapos sasabihin niya, sino tinanggap mo? Saan ka na ngayon pupunta?
Bakit? Hindi ka na saan pupunta? Eh kung ganun pa ang sagot ni Sir Rudy, paano mo papaniwalaan? Umattend ng church, may hangover? Sino maniniwala? Sino maniniwala na ninamnam niya ang mensahe na kanyang napakinggan? To the point na sabi niya, ayoko sa pastor na yan. Na parang sabi nga ni Sir Rudy, parang kilala siya ni Pastor Hill. Kailangan niya pang mag-antay ng 1 taon para maniwala si Mamayet sa kanya. Kailangan niya mag-antay ng 1 taon para yung pamilya niya ay makasama niya sa loob ng simbahan. Pero ngayon, as you can see, by the grace of God, the Daef family are serving faithfully to the Lord. Sino magsasabi na si Sir Conrad ay magpipreach? Na kung makikita nyo lang yung picture niya noon, my goodness. Sino ang magsasabi na yung pinipilit ni Ma'am Leslie, na sinasadya niya nang i-discourage si Ma'am Leslie para lang mawala sa wisyo ng pagsisimba? Siyempre, pag nawala si Ma'am Leslie sa wisyo ng pagsisimba, sige, bahala na nga kayo dyan, huwag na tayo magsimba. Pero ngayon, mga kapatid, nagsuko ng buhay sa gawain ng Panginoon. Ilan lang yan sila. Marami po tayo dito ang nakaranas kung paano po ginabayan ng Panginoon ang ating pamilya. Then it is high time for us to stand up and let's make a move to set an exemplar in the family. Brethren, it's about time to take this message seriously. I said it's about time to take this message seriously. Because if not, kung isa na naman ito sa mga mensahe na papalambasin natin, Judges chapter number 2, verse number 10 will come into reality today. What is that? That if we will not put an exemplar in the family, there will arise another generation which knew not the Lord, nor yet the works which He had done. Kapatid, nakakalungkot isipin. Sabi ko nga po dun sa kausap namin kanina, si Sir Paul Joseph. Sabi ko nga sa kausap namin kanina, alam mo sir, sabi ko, hindi naman ganyan dati. Ang Pilipinas, hindi ganyan dati. Bakit? Kasi ako mismo, kaya ko mag-testify po sa inyo na hindi ako lumaki sa ganong klaseng pamilya, katulad ng sinasabi mo. Lumaki ako na merong paninindigan ang isang tatay. Lumaki ako na merong pagmamahal ang isang nanay. Na lumaki ako sa isang pamilya na talagang naninindigan sa salita ng Diyos sa biyaya ng Panginoon. Although nagkamali, pero salamat sa Panginoon, itinuwid at hindi ako lumaki nakasama sa isang henerasyon na hindi ko kilala ang Diyos at hindi ko alam kung anong ginawa ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Pero kapatid, naiintindihan niyo po ba na kapag hindi tayo nag-set ng exemplar in the family, there will arise another generation which knew not the Lord, nor the works which He had done. Mga kapatid, sa lingwahe ni Maki, that's lonely. Nakakalungkot yun. Kaya nga po, alam nyo, sa totoo lang, kinuha ko at tinake over ko. Bagamat, I'm not saying na wala akong maaasahan sa area namin, pero muli ko pong tinake over ang leadership ng mga young people sa aming area. Sabi ko, simula ngayon, ako ang magiging leader ninyo. By all might, by God's grace, and with all my might, sisikapin ko na hindi kayo maaaswang at mamumulto. Sisikapin ko na maaka-inline tayo sa tinuturo ng ating mahal na pastor at makukuha natin ang puso ng ating mahal na pastor para sa inyong mga kabataan. May mga sumusubok, kaya kung isa ka sa mga sumusubok, lumipat ka na lang na ibang area ang mumultuhin. Bakit mga kapatid? Dahil it is time for us to set an exemplar. Maglagay po tayo ng exemplar sa bawat pamilya. Let's put an exemplar in the family na pag nakita nila yan, mariremind sila.
Yan ang dahilan kung bakit meron akong gantong pamilya ngayon. Because if not, the generations na hindi na nakakakilala sa Diyos will rose up. And try to imagine, brethren, if they will be the one that will start a family someday. Try to imagine na magkakaroon ng isang tatay na hindi niya nakilala kung sino ang Diyos. Magkakaanak yan. Another generation. Tay, pag nagtanong sa kanya, Tay, bakit nagkaroon ng ganyan? May araw. Anong sagot ng tatay? Ewan ko ba, pag gising ko, maganyan na rin yan eh. Tay, bakit nagkaroon ng buwan? Ewan ko anak, kasi bago ako matulog, pag silip ko sa bintana, may buwan na din eh. Tay, ilan ang stars? Humigit kumulang. Tay, bakit may ganito? Tay, bakit si Lolo, nakita ko dun sa picture, parang maayos siyang ginagamit ng Diyos. Tay, bakit si ganito? Alam mo anak, change topic. Kapatid, it may be sound funny ngayon. But if we will not put an exemplar in the family, they will arise. Alam niyo po ba, ang nakakalungkot na account dito, after the death of Joshua, Judges chapter 1, verse number 1. Now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them? Hindi na nila alam. Samantalang si Joshua ay nag-establish ng mga elders na maaayos. Judges chapter 1 is the account about the failures of the tribes of Israel. Diyan yung mababasa, mga kapatid, diyan sa whole chapter na yan, kung papaano nag-fail ang tribes of Israel after the death of Joshua. Kung yun nga na may sinet up na exemplar, nakalusot pa ang mga generations na hindi nakakakilala sa Diyos at hindi na alam kung ano ang ginawa ng Diyos, how much more if we will not set an exemplar in the family? Ano ang mangyayari? Kaya nga anong paraan ang ginawa ng Diyos? Chapter number 2, and God raised up what? Judges. He raised up judges para muling pangunahan ang Israelites, para hindi sila matuluyang malayo at makalimutan kung ano at kung sino ang Diyos nila. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, it is high time for us to take this seriously. Ang ating mahal na pastor ay nagbigay sa atin ng mga mensahe na kung saan if we will just put those messages into application, we will be able to set an exemplar in the family. Yung tipong pag narinig nila yung ganong storya, I do believe, Sir Emilio, hindi ka na mag-iisip na umalis pa sa gawain ng Diyos. I do believe si Sergeant ay hindi na magdadalawang isip na kopyahin ng tatay niya. I do believe, parents, kapag yung testimony ninyo ay nakwento ninyo sa inyong mga anak, alam ko na hindi na sila magdadalawang isip sapagkat alam nila kung yung tatay ko ay ginamit ng Diyos at pinagpala ang pamilya namin ng Diyos, it's because of that testimony na nagsilbing exemplar sa pamilya ninyo. Then, by God's grace, they will not be the one na mapapabilang sa generation na hindi kilala ang Diyos. Masaya ang isang pamilya na kapag tinanong mo, anak, anong ginawa sa iyo ng Diyos? May masasabi yung anak. Nanay, anong pagkakilala mo sa Diyos sa pinaglilingkuran natin? May masasabi yung nanay. Yung tatay, may masasabi yung tatay. Ang saya ng ganong klaseng pamilya. But it will be all possible if we will put an exemplar in the family.
exemplar, brethren. Yung pag nakita nila at kapag nalaman nila yan, it may be testimony, it may be your family's testimony, it may be your life, fathers, it may be the experiences na naranasan mo. Kayong mga nagbalikatan, hindi kayo makapaniwala kay Sir Noel at kay Sir Rudy, na sa kabila ng ganong klaseng background kay Sir Conrad, na ganong klaseng background, sabi nga ni Sir Conrad, mas nauna pa namin nakita ang kanyang mami. Kilala ko na mami niya, siya hindi pa. Nakita ko na ng face to face ang mami niya, siya hindi pa. Pero sa kabila ng lahat ng yan, lahat sila ay ginagamit ng Diyos. And salamat sa Panginoon na hindi nila kinip yung storya na yun. Bagkus ipinahayag nila yan publicly. Ipinahayag nila yan with their family. By doing that, brethren, they put an exemplar in the family. Again, my encouragement to everyone here, hindi lang sila. Fathers, mothers, to all the families that are here right now, it's time. It's time for us to put an exemplar in the family. The message tonight is for us to be encouraged not to stop reminding our family about God. May kanya-kanya po tayong testimony. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang testimony. Hindi natin kailangan magpagalingan sa testimony natin. Hindi natin kailangan sabihin, yan lang pala ang testimony mo. Badoy. Boring. Yan lang pala testimony. No. Hindi po natin kailangan magyabangan sa kung paano pinagpala ng Diyos ang ating pamilya. Merong kanya-kanyang testimony ang bawat pamilya po dito. Then, let it be the exemplar in the family. Anong testimony ng pamilya niyo po ngayon? Set it as an exemplar. Para pag nakita at nalaman niya ng buong pamilya, they will not serve other gods. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos na mensahe. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan niyo po sa aming pong buhay. It is truly indeed, O God, that your power has manifested, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong pong gabi po na ito. It's not about me, O God. It is all about your message. It is all about your word. O Diyos, salamat. Salamat po sa pag-reveal ng mensahe po na ito sa amin. Panginoon, thou knowest my heart nung ako po'y lumapit po sa inyo at humingi sa inyo ng mensahe para sa inyong mga anak. This is all yours, O God. Wala po ako ditong parte kung hindi niyo po o ginamit, O Diyos. Sa inyo lamang po ang lahat ng papuri. Kaya Panginoon, ang aking pundalangin at ang aking pakiusap sa bawat pamilya na nakarinig ng mensahe po ninyo, ngayong pong gabi po na ito, ay makagawa ng commitment that we will put an exemplar in our families, O God. Bless them as they come to you.
dakila po naming Diyos, mambanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa ginawa niyo po sa aming pong buhay. Salamat po sa mensahe na nahayag, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, that you are so faithful to us, O God, and not just only to the individuals, but also to the families, O God. That's why the message that we have heard this evening, may we put this into application, O God, as we get home, or hindi lang po, Panginoon, sa aming pag-uwi, kundi ngayon pa lamang po, as we kneel down sa harap po ninyo in your presence, nawa sa commitment po na amin pong binigay po sa inyo, Panginoon, nawa sama-sama kaming pamilya na magkaroon ng exemplar in the family. Thank you, O God. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan. All the glory belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Can you shout aloud? Amen.